Ilang bansa po sa Europe ang napuntahan ko, walang sumusuot po ng face mask. Kapag nagsuot ka po doon ng face mask, iisipin nila may sakit ka, may trangkaso ka, o may COVID ka. Iiwasan ka nila. Ang tanong, bakit sa Pilipinas hanggang ngayon, halos lahat ng Pilipino nagpe-face mask pa rin? Turn off po yan sa mga turista. Hindi po. Kaya mabuting clarify nyo na parang sinasabi nyo na may Hindi po, ang sinasabi ko po, naka-turn off po. No, ang sinasabi ko po, naka-turn off po yun. Baka pwede pong gumawa po ng pag-uusap ang DOH, ang tourism, kung ano po yung nababagay para naman po sa isang situation tulad natin na nangangailangan po tayo ng mga turista papasok na ating bansa. But I did not say na kailangan obligahin po natin yung mga kawani natin sa airport na wag na pong magsuot ng face mask. I didn't say that. Don't put words into my mouth. Medyo nakaka-turn off po yan. This is just my comment pertaining to that matter. I'm not telling na yung mga taong sa airport kailangan alisin na nilang face mask because that's their right. Kahit na kahit na meron na pong order na wala ng face mask, kailangan suotin sa loob ng airport, but still, they still have the right to wear face mask. Nasabi ko nga po, napaka-inutil, napaka-stupido ng health pass na yan. Sorry po for the word. So kung klaruhin na, baka magkaroon tayo ng misunderstanding dito. Ito mga suggestion ko, hindi na po ito responsibility ng Department of Tourism. Maybe CAAP, maybe DOTR, maybe DOH, I don't know. Pero my suggestion is, kausapin niyo po sila, makipag-coordinate kayo sa kanila kasi apektado po yung ating tourism industry. Para hindi po ako ma-charge ng plagiarism, gagamitin ko yung anti-tourism measure mula po kay Senator Coco Pimentel. ATM in short. Tama ba, Senator Coco? Tama nga naman. Kasi nga po, unang-una, yung QR code. Yung QR code po, anti-tourism measure po yan. Napaka-inutil at stupid po yung QR code na yan. Ano pa ba ibang term dyan sa QR code? One Health F Pass. Wala na. That is so useless. Para saan yun? Tayo lang nag-require niyan. Sa ibang bansa, you don't need that. Bakit kinakailangan tayo magsasabit ng One Health Pass? Para pumasok sa sarili nating bayan? At pagdating po dito sa airport, kinakailangan natin pumila pagkahaba-haba. Ang daming dadaan ng proseso. Nakaka-turn off po yan sa mga turista natin. Bakit po meron pa yung One Health Pass? Baka pwede na pong sibakin ang inutil na dokumentong iyan. I know, hindi po ito trabaho, responsibilidad ng DOH, pero baka pwede po, ng DOT, baka pwede pong kausapin po ninyo ang DOH o DOTR o kung sino man pong ahensya ng gobyerno na pwede makatulong sa inyo para itong problema ito ay ma-address. Number 2, I was in Europe recently and ilang bansa po sa Europe ang napuntahan ko, walang sumusuot po ng face mask. Kapag nagsuot ka po doon ng face mask, iisipin nila may sakit ka, may trangkaso ka, o may COVID ka. Iiwasan ka nila. Ang tanong, bakit sa Pilipinas hanggang ngayon, halos lahat ng Pilipino nagpe-face mask pa rin? Turn off po yan sa mga turista. Pagpasok na sa airport, nakita nila lahat naka-face mask. So, ano pong reaksyon ng mga turista? Bakit? Anong nangyari? Hanggang ngayon ba marami pang COVID sa Pilipinas? That's why they're still wearing face mask? Number 3, ito po. While I was in Europe in one of a hotel that we stayed, doon po sa isang elevator, pababa, narinig ko po namin yung isa pong magkaibigan turista na pinipintasan po yung experience nila sa Cebu. Na na-delayed po yung kanilang flight na pagkatagal-tagal at nakita po nila yung pong mga pasahero na ilang oras na po siguro, baka 10 hours na po na delayed at kasama po sila na nakahiga na po sa sahig. Yung iba pa po nakatambay na sa CR. At sabi nila, hindi na po sila babalik sa Pilipinas. So hindi ko po alam kung ito ba'y CAAP o DOTR na kailangan nyo pong kausapin. Ano pong reaksyon nyo dito, Madam Chairman? Thank you, Mr. President. Siguro dun sa una nyo nabanggit, yung patukoy ho dun sa One Health Pass. Wala na ho itong One Health Pass. Pinalitan na
po ito ng e-arrival pass. Ang nakakalungkot lang ho ay yung Bureau of Quarantine, hindi pa rin ho nila tinatanggal yung napakapangit nilang booth sa airport. So bakit meron pa rin pong e-pass? Ano ba yung e-pass na yan? Bakit kinakailangan pa rin yan? Samantalang sa ibang bansa, wala na pong yan. Wala nang gumagawa ng ganon. Bukod tangi tayo na lamang. Meron ho talagang arrival card. Di ba dati ko natatandaan nyo, meron ho tayong fill up pag Okay. dumadating ho tayo sa bansa. Alright. So medyo nag-level up na kasi electronic na ho to. Ang option niya is either you do it before you board the plane or Okay. upon arrival, pwede nyo din i-complete tong e-arrival Pero, pass. Madam Chair, this was just a couple of weeks ago when I came from Europe at meron pa rin po yung One Health Pass. Ah, This was only 2 weeks ago. ano lang ho to eh. Kailan ba tayo dumating? Last week, November 3. November 3, I think November 3 na implement ho yung November 5. e-arrival. Ha? November 5 po kami dumating at meron pa rin pong One Health Pass. Actually, Mr. President, siguro na-confuse lang ho kayo kasi yung website na papasukan nyo, One Health Pass pa din. But when you enter the site, nag-change na siya to No po, Madam Chair. arrival. Kasi doon sa Europe, nung papunta kami rito, doon sa counter, hiningan po kami ng One Health Pass. Nung wala po mapakitang isa sa amin, mukhang na-hold po kami. At nagdidelikado pa na hindi matutuloy ang biyahe namin kasi ayaw naman namin iwanan yung kasama namin dahil sa One Health Pass na yan. Nasabi ko nga po, napaka-inutil, napaka-stupido ng Health Pass na yan. Sorry po for the word. Actually, Mr. President, tayo po din ay dumating nung November 3. I think meron pang confusion and kulang pa din sa dissemination of information na wala ng One Health Pass. Kasi kahit po ako, naririnig ko yung nasa harap ko na nag-check-in, yung in charge, hinihingan niya ng One Health Pass. Okay. Kaya kailangan kong sabihan yung tao na, in the Philippines, we don't already require One Health Pass. We already change it to e-arrival. And then nakwento pa nga nila na ano daw, alam niyo ho ba, ang masakla pa, maraming naloko itong One Health Pass. Apparently, may nag-create ng site, fake site, na kailangan mo magbayad ng $75. At nakwento niya ho sa atin na marami tayong kababayan na naloko at nagbayad ng $75, considering na free naman tong One Health Pass. Okay. Pero hindi ho yan kasalanan ng DOT because I know. Sinabi ko this kanina. was required by IATF. No, sinabi ko kanina na walang kinalaman ang DOT rito, pero pwede nilang kausapin yung mga agency na responsible, makipag-ugnayan sila para ma-solve itong ganitong klaseng problema. Okay. Actually, Mr. President, ginagaya lang din po nila yung sa Singapore. Di ba, pag pumupunta tayo sa Singapore, nire-require din nila na mag-submit tayo ng parang e-arrival. Ang difference lang sa kanila, very convenient pag-land natin sa Singapore kasi in place yung kung saan itatag yung QR code mo. Unlike here, pupunta ka pa dun sa hindi yung masyadong magandang booth ng Bureau of Quarantine para lang matag yung QR code. Okay. And second po, doon po sa face mask na Yung face mask nakaka-turn off po pagdating sa airport. Halos lahat ng mga kawani doon sa airport naka-face mask at pumunta ho kayo sa mga airport sa iba't ibang lugar, sa Europe, sa Amerika. Wala na po nagpe-face mask doon sa mga airport, sa mga kawani. Yes, but actually, yung as of September 12 po, ang pagsusuot ng face mask, tama ba? Signed Executive Order number 3, making mask wearing outdoors optional. And on October 28 naman po, the President signed Executive Order number 7, making mask wearing indoors voluntary. Okay. So, ito hong mga kababayan natin sa airport, I guess to protect themselves, tinutuloy pa rin ho nila yung pagsuot ng face So, mask. voluntary optional. Mr. President, point of information, in Singapore and Thailand, they have a similar mandate, no? Parang and outdoor. In fact, Singapore, indoor and outdoor are no mask requirement. But in the restaurants, in the airport, nakamask sila. I think it's an Asian thing. We're very careful. So I personally think it's a human right. If they want to choose to wear their mask, they can. I know, yeah, it's a human... It should be a burden. No, they should be able to. It's their choice. I know. I do not believe, having represented the health sector for many years, I don't think that we should consider it, and I don't think it's the burden of DOT to come up with a plan to have our people who are seen in the airport or in the tourist industry take off their mask. I believe that's their choice. I would prefer to wear a mask.
I only take it off kung malalayo ako sa mga tao. So I'm just stating my opinion because I will defend the DOH budget. So His Honor can also direct the questions to DOH, no, when we defend. But I think it helps us prevent the spread if people will choose to wear it, Your Honors. I'm not saying, Senator Pia Cayetano, na it has to be mandatory na that they don't wear face mask. And I understand, tama po kayo, and I appreciate that, na voluntary po yan. However, what I'm telling you is, pag dumating po yung mga turista, medyo nakaka-turn off po yan. This is just my comment pertaining to that matter. I'm not telling na yung mga taong sa airport kailangan alisin na nilang face mask because that's their right. Kahit na kahit na meron na pong order na wala ng face mask, kailangan suotin sa loob ng airport, but still, they still have the right to wear face mask. Yun din po kinaklarify ko. Exactly. There might be the That's exactly what I'm saying. Hindi na po ako naintindihan. Hindi po. Hindi po. Kaya mabuting clarify nyo na parang sinasabi nyo na may Hindi po. Ang sinasabi ko po, naka-turn off po. No, ang sinasabi ko po, naka-turn off po yun. Baka pwede pong gumawa po ng pag-uusap ang DOH, ang tourism, kung ano po yung nababagay para naman po sa isang situation tulad natin na nangangailangan po tayo ng mga turista papasok na ating bansa. But I did not say na kailangan obligahin po natin yung mga kawani natin sa airport na wag na pong magsuot ng face mask. I didn't say that. Don't put words into my mouth.